Ang Devil Emperor. Credit to the author. 523 hanggang 31. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Gabi, panahon kung kailan nagpapalam ang pulang araw sa 5 nag-iisang figure na naglalakad sa daan. Mabilis na naglakad si Ethan sa daanan na may mga damo, na parang wala nang balikan, hinihila ito palabas ng napakahaba hanggat maaari. Ngunit lalo lamang nitong pinaantala ang di may iwasang malupit na kapalaran na inilaan sa kanya ng tadhana. Stuart Kindstone, narito ang labor office. Itinaas ni Violent Demon ang isang pagod na daliri sa maliit at sira-sira na gusali. Natigilan si Ethan sa nakita. Karapat-dapat ito sa pangalan nito, isang tambakan ng basura na katulad ng kanyang bahay sa mga slum ng drifting Flower City. Ang tanging nakapagligtas lang sa kasong iyon ay pansamantala lang ang pananatili niya. Samantalang ngayon, wala siyang ideya kung paano aalis sa kupol na ito. Wilson, hindi mo pa ako nakikita kahit kailan. Nakakatawa yung gumamit ka ng tableta para sa ika-9 na baitang para lang ipasok ako sa bagay na to. Bulyo ni Ethan. Nagkibit-balikat ang 4 na mapanlinlang na demonyo. Sumigaw ang marahas na demonyo, kung sino man ang nandyan, lumabas ka na. Papunta na ako, sagot ng isang natatarantang boses, kasunod ang isang matandang lalaki na may punit-punit na damit at puting balbas na tumatakbo palapit. Yumuko siya at pinuri ang marahas na demonyo, hahaha, mga matatanda, ano ang maitutulong ko sa inyo? Tiningnan ng may paghamak ng grupo ni Ethan ang elder ng 5th layer bone tempering. Napakatanda ngunit nasa bone tempering stage pa lamang. Napakahina ng talentong taglay ng secular na mundong ito. Kaya nga siya nandito at dito niya tatapusin ang kanyang buhay. Umiling ang 5. Hindi pinansin ng matanda ang kanilang tahasang paghamak at ngumiti ng malapad. Hoy, matanda, nasaan na ang iba sa inyo? Huwag mong sabihing ikaw lang ang nandito. Sa wakas ay nakahanap ng pagkakataon si Violent Demon na maging makapangyarihan. Kahit nakaduda-duda ang pagiging makapangyarihan ay higit pa sa nabawi ito. Yumuko ang matandang lalaki, at mapagpakumbabang sumagot, matanda, lahat sila ay nagtatrabaho. Nagdidilig ng hardin ng mga halaman, nagwawalis at naglilinis. Ikaw ba ang namamahala rito? Pagpapatuloy ni Violent Demon. Ngumiti ng dilaw ang matanda, ako si Shingan Yuan, ang nangangalaga sa lugar na ito at 100 taong gulang na. Nakaabot ng 100 ang isang bone tempering cultivator dito. Tiningnan ni Ethan ang matanda. Sinabi ng 4 na pigmy na ang labor office ang tambakan ng sekta na ginagamit bilang mga consumable sa pagsasanay ng iba. Malamang ay pinalad ang matandang iyon na makaabot ng 100 sa impyernong bukay na ito. Napansin ng matanda ang kanyang pagdududa at marahang nagsalita, batang Panginoon, medyo mahirap ang mabuhay sa tanggapan ng paggawa. Magsikap ka man para maging isang elder, o kaya'y humiga ng mas mababa na parang isang pigmy. Hihihi? Ako yan, maliit. Para madala sa pagsasanay, kailangan munang magkaroon ng halaga. Pinigilan ko ang aking cultivation at nagmukha akong walang kwenta sa lahat, kaya umabot ako sa katandaan. Aaminin kong ako ang pinakamatanda rito, kaya ako ang nag-alaga sa lugar. Gaya ng lumang kasabihan, ang pinakamataas na puno ay nakakasagabal sa hangin. Kaya pinanatili ng lalaking ito ang kanyang sarili na napakasimple, ang hari ng mga walang kwentang tao. Bumantong hininga si Ethan, kung ako yun, na alam kong balang araw ay mapapahamak ako, lalaban na lang ako para makatakas. Bakit ako maghihintay dito hanggang kamatayan? Batang Panginoon, napakasimple naman ang pag-iisip mo. Mababa ang cultivation ng mga disipulo sa labor office at hindi nila alam kung paano buksan ang harang. Paano tayo makakalabas? Bumantong hininga ang matanda, malupit ang mundo, at lahat ay pagkain nito. Ang kapalaran ng isang tao ay ang makipaglaban sa kamatayan mula pa noong siya ay isilang. At ang tanging makakapagpabago nito ay ang kanyang kakayahan. Sa pamamagitan ng pagtakas sa lalim ng paghihirap, sa wakas ay makakamit ng isang tao ang lakas. Gulat na tiningnan ni Ethan ang matanda. Hindi ko akalain na ang isang matandang tagapagtanim ng bone tempering ay magkakaroon ng ganito kalalim na kaalaman sa kalikasan ng mundo.
Bumalik sa kanyang mapang alipin na kilos ang matanda habang nakangiti, mga matatanda, nasaan ang aking mga asal? Paano ko kayo tatawagin? Magkasama naman tayo rito pagkatapos ng lahat. Hihihi? Matanda, pakikinig naman. Kami ang maganda at kahangahangang demonic cultivator hero quartet ng Demon Scheming Sect, ang Four Scheming Demons. Ngumisi ang marahas na demonyo, nakataas ang ilong. Sumigaw ang matanda, mga ehekutibo, patawarin ninyo ako sa aking kawalan ng magandang asal. Maaari ko bang itanong kung ano ang ginagawa ng mga ginoo rito? Sino ang bulag na hanggal na nakalimutang magwales? Hindi naman yan. Hindi nga natin kilala ang tagalinis ng bahay natin, hihihi. Kumaway ang marahas na demonyo at tumawa ang kanyang mga kapatid, sabay turo kay Ethan, pumunta kami rito dahil nainas si Stuart Kindstone sa hindi malamang dahilan, dahil ibinaba ang posisyon niya sa labor office. Pero ayos lang, dahil sandali lang naman ang paghinto na ito. Ingatan mo siya ng mabuti o ikaw ang mananagot. Mga nakatatanda, hindi ko kailanman pababayaan si Batang Panginoon Kindstone, bukod pa riyan. Pagkatapos ay sumulyap siya kay Ethan, dahil sa kanyang cultivation sa malalim na langit, wala akong magagawa sa kanya. Ngunit, ang tanggapan ng paggawa ay may ilang masungit na Batang Panginoon. Anong suwail? Gamitin mo na lang ang titulo namin. Single at tahol ni Violent Demon, dahilan para umiwas ang matanda. Naisip ni Ethan ang nangyari nang sabihin niya, ganoon na baka kilala ang titulo mo, para patahimikin ang kahit sino. Sa ganitong sitwasyon, ako na ang bahala sa huli. Nako! Nagpalitan ng tingin ang apat at nagtawanan. Tama si Stuart Kindstone. Dahil sa kakayahan mo, hindi mo kailangan ang aming pangangalaga. Kung gayon, Ginoo, magkaroon ka ng magandang pamamalagi habang itatanong namin kung paano ito nangyari. Ilalabas ka namin. Tumango ang marahas na demonyo, matatag ang tingin. Sumangayon naman ang tatlo sa kanya. Pinanood ng matanda ang lahat ng may kislap sa kanyang mga mata. Matapos ang paulit-ulit na babala ng maliliit na demonyo sa matandang lalaki, ikinuyom nila ang kanilang mga kamay kay Ethan at lumipad palayo. Napatawa si Ethan. Hindi niya akalain na darating ang araw na aalagaan siya ng apat na kupol na ito. Napakababait ng mga kaibigan ni Ginoong Kindstone. Marami na akong nakitang malalakas na tao na pumupunta sa tanggapan ng paggawa, pero ngayon lang ako katulad ni Ginoong Kindstone, na napakaraming ehekutibo ang nag-aalaga sa kanya. Simpleng sabi ng matanda. Ngumiti si Ethan, Ethan lang. Tatawagan ko po si Ginoo, Elder Yuan. Hindi pwede yan. Hindi ko matatanggap yan. Ikinumpas ng matanda ang kanyang mga kamay, isa lamang akong cultivator na gumagamit ng bone tempering, isang buong antas ang mas mababa sa aking Ginoo. Hahaha, anong kinalaman yan sa kahit ano? Kapag nirerespeto ko ang isang tao, mayroon silang halaga. Mababa ang cultivation ni Sir, pero ang iyong kaalaman sa mundo ay hindi maihahambing. Ang natitira na lang ay ang pag-unlad ng iyong talento at hanggang doon na lang ang hangganan. Ngumiti si Ethan habang hawak ang isang maliit na bote, ito ang heaven-reaching pill ng aking angkan. Pinapahusay nito ang katawan at pinapadali ang cultivation. Sama-sama nating ipaliwanag ang tungkol sa makalangit na daw. Gulat na tinanggap ng matanda ang maliit na bote. Ang nakakakalmang amoy na nagmumula rito ay nagpagulat sa kanya, turn tableta para sa ika-10 baitang. Tunay na matalino si Elder Yuan. Nasa bone tempering stage pa siya at alam na alam niya ang ganoong klase ng gamot. Tinaasan ni Ethan ang kilay. Lumunok at nahihirapang kumalma, si Shingan ay tumawa ng mahina, noong mga araw ko bilang isang manggagawa, tinulungan ko ang isang alchemist at pinalad akong masaksihan ang isang tableta para sa ika-10 baitang. Hindi ko akalain na makakakita pa ako nito. Ginoong Kindstone, ito ang unang beses nating magkita ngunit nahihiya akong tumanggap ng ganito kalaking regalo. Hahaha, ayos lang. Marami naman yan kung saan nanggaling yan. Nagkibit balikat si Ethan. Natigilan si Elder Yuan, tumingin kay Ethan ng may kakaibang tingin, Ginoong Kindstone, saan ka nga ulit naroon? Kung mayroon kang mga tableta para sa ika-10 baitang, bakit ka pa pupunta sa Demon Scheming Sect? Hindi ko mapigilan kung obligado ka. Umiling si Ethan, pagkatapos ay tumingin sa gumuguhong gusali, Elder Yuan, saan ako titira?
Humarap si Shingan mula sa kanya patungo sa tableta, may halo-halong nararamdaman. Naku po, may dumating na malaking atake sa bayan. Napakagandang kapalit, ang paggamit ng tableta para sa ika-10 baitang para makabawi sa tableta para sa ika-9 na baitang. Sa isang bukid ng mga bulaklak, lumapag ang mga taong may puting damit at ang mystical na salitang ginto na nakataling sa kanilang mga balikat. Kaluskos. Gumawa silang lahat ng isang karatula at ang parang ng mga bulaklak ay kumikinang, naging isang matayog na tanawin ng matatayog na bundok. Isang maputlang babae, na may dugo sa kanyang mga labi, ang tahimik na humakbang paarap. Dumating siya at sumigaw ang mga tao, tulong po, nasaktan ang nakatatandang kapatid na si Silas. 524. May mga alon na nagmumula sa isang malalim na kuweba sa bundok, mula sa 4 na eleganteng babaeng magkahawak kamay ng pabilog at naglalabas ng mga prismatikong ilaw. Sa tabi nila ay nakatayo ang isang matandang lalaking may kulay abong buhok na may mahabang balbas at isang magandang binata na may maamong mga tampok, nasa edad 20. Ngunit ang kanyang paos na mukha ay nagpapakita ng kanyang mahinang kalusugan. Paulit-ulit siyang umubo, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Elder Shu, hindi ba't maayos naman ang kalagayan ni Senior Sister Rowan? Bakit hindi pa ito bumubuti? Dapat ba nating ipaalam kay ama at sa mga kagalang-galang? Bumantong hininga ang binata. Ngumiti si Elder Shu, batang Panginoon, ang 4 na ito ang nagsasagawa ng 4-element cycle array, hawak ang metal, kahoy, tubig at apoy. At sa pamamagitan ng pagkonekta sa lupa, kumpleto na ang siklo. Sa ilalim ng epekto ng malaking siklong ito, bubuti agad ang kalagayan ni Rowan Silas. Hindi mo na kailangang abalahin ang sect leader at ang iba pa dahil sa ganoong kaliit na bagay. Tumango ang binata, ngunit nag-aalala pa rin. Pagkatapos ng isa pang alon, binawi ng 4 na babae ang kanilang kapangyarihan at ang prismatikong liwanag ay naglaho. Iminulat nila ang kanilang mga mata at tumayo. Yumuko si Rowan sa 3 pabilang pasasalamat, salamat, mga nakababatang kapatid sa pagliligtas sa akin. Nakatatanda ate, wala lang yun. Gumanti naman ang iba sa kanya. Walang tiyagang lumapit ang binata at natuwa sa malusog na kalagayan ni Rowan. Ubo, nakatatandang kapatid na Rowan, ayos ka lang ba? Hahaha, syempre, tanga, kapatid. Ginulo ni Rowan ang kanyang buhok at ngumiti ang bata. Magkasama silang lumaki at halos magkamag-anak. Sa kabila ng pagkakaiba ng katayuan, tinatrato pa rin siya nito na parang pamilya. Maya-maya lang, isang malamig na tono ang umalangaw-ngaw, Senior Sister, dahil maayos ka na, babalik na ako sa aking pagsasanay. Nakuha ng babaeng nakaputi ang kanilang atensyon, taglay ang nakabibiglang kagandahan ngunit may nagyayelong karakter. Walang iba kundi si Clara. Tinitigan ng binata ang maselang mukha ni Clara, pagkatapos ay umiwas. Nang sa wakas ay nakapag-ipon na siya ng lakas ng loob, sinabi niya, Junior Sister Clara, hindi ba nakakabagot ang araw-araw na pag-aaral simula nang dumating ka sa Mystical Heaven Sect? Sa wakas ay nakapaglakad-lakad ka na sa labas pero gusto mo pa ring bumalik. Young Master Carmelo, ang pagsasanay ay nagpapaperpekto at ang cultivation ay nangangailangan ng dedikasyon. Ang tanging dahilan kung bakit ako nasa Mystical Heaven Sect ay para mag-cultivate. Kung hindi dahil sa mga sugat ng nakatatandang kapatid na si Rowan na nangangailangan ng 4-element cycle array, hindi sana ako lumabas. Nagyayelong tono ni Clara. Umiling ang iba. Ang nakababatang kapatid na si Clara ay palaging parang nagyayelong espada, malamig sa loob at labas. Bumantong hininga ang binata. Nakakita na ako ng mga magaganda sa buong buhay ko, ngunit ang tanging nakaantig sa puso ko ay ang prinsesang yelong ito. Bukod sa pagiging walang pakialam sa iba, inilalayo rin niya ang lahat. Si Carmelo Zuan ay may mapait na ngiti, ang kanyang payat na mukha ay lalong pumuti. Alam na alam ni Rowan ang iniisip nito at umiling. Hindi basta-basta kayang tunawin ng kahit sino ang nagyayelong puso ng isang prinsesa ng yelo. Ate Chu, sandali lang po. Tinawagan siya ni Rowan bago siya umalis. Lumingon si Clara na may pagtataka. Sabi ni Rowan, dahil nasa panganib ako habang kinukuha ko ang halamang gamot, may nakilala ako. Mukhang may koneksyon siya sa iyo kaya sana ay mapatunayan ito ng nakababatang kapatid ko. Sa akin. Nakasimangot, mas lalong nagduda si Clara.
Hindi ka ba sinaktan ng ikatlong batang Panginoon na si Han? Ano ang kinalaman niya sa akin? Nagtataka rin si Elder Shu. Rowan, sabi ng mga disipulo ay sinaktan ka ng ikatlong batang Panginoon ng Demon Soul Sect na si Han. Wala silang relasyon ni Clara kaya bakit mo ito naitanong? Elder, hayaan mo akong magpaliwanag. Nasaktan ako ng ikatlong batang Panginoon na si Han, pero, tinitigan ni Rowan si Clara ng matagal, ang nagligtas sa akin ay mula sa Demon Scheming Sect. Ano? Gulat na gulat silang lahat at tahimik na tumingin sa kanya. Mas lalong sinabi ni Carmelo, walang iba kundi ang lantaran na puot sa pagitan ng ating mga sekta. Bakit pa sila magsasama ng Demon Scheming Sect para sa atin? Hindi niya iniligtas ang Mystical Heaven Sect, ang tanging alam lang niya ay may kinalaman ito kay Clara. Mapait na ngumiti si Rowan. Mas lalo silang nalito tungkol sa relasyon ni Clara sa Demon Scheming Sect. Naguluhan din si Clara. Nanginginig ang balbas ni Elder Shu at seryosong nakatitig kay Rowan. Rowan, ipaliwanag mo nga kung ano ang nangyayari. Ganito kasi. Pinag-isipan ni Rowan ang kanyang mga iniisip at sinabing, nakatuklas kami ng isang halamang gamot mula sa ikasyam na baitang sa isang lambak, ang Tricolor Soul Fixing Grass. Ang galing! Nakuha mo ba? Biglang sigaw ni Elder Shu. Inikat ni Rowan ang kanyang mga mata at inilabas ang halamang gamot sa isang kislap ng puti, syempre. Dadaan ako sa impyerno kung nangangahulugan ito na mapagaling ko si Kuya Carmelo. Ate Rowan, salamat. Napaubo si Carmelo habang nagpapasalamat sa kanya. Tuwang-tuwa si Elder Shu, sige, hahaha. Hindi namin ito nakuha dahil hinabol din ito ng Demon Soul Sect. Paliwanag ni Rowan, malakas ang ikatlong Young Master ng Demon Soul Sect na si Han, at malubhang nasaktan ako pagkatapos ng isang galaw. Kasuklam-suklam si Third Young Master Han na hindi man lang nagpapatira ng mga babae. Sa susunod na magkita kaming mga kapatid, bibigyan namin siya ng leksyon sa magandang asal gamit ang 4-element cycle array. Sigaw ng isang magandang babae na nakapulang roba. Sumulyap si Rowan, ngunit ngumiti at iginalaw ang kanyang cute na ilong. Si Third Young Master Han ay hindi basta-basta. Huwag mo siyang maliitin. Pero kahit isang Young Master mula sa gitnang tatlong sekta, ay nakatagpo na ng kanyang karibal sa pagkakataong ito. Natahimik ang lahat, maging ang nag-aalab na babae, na nakatitig sa bawat salita ni Rowan. Noong nasa bingit na ako ng kamatayan, may isang lalaki na sumulpot. Ipinitik lang niya ang kanyang kamay at hinati ang mga pilat sa lupa, na nagtulak sa ikatlong batang Panginoon na si Han na huwag lumagpas sa linyang iyon. Kahit na umalis ang lalaki, hindi ito kailanman nalampasan ng ikatlong batang Panginoon na si Han. Kumalabog din ang puso ni Rowan, habang naaalala ang eksenang iyon, siya ang nagbigay sa akin ng halamang gamot, isang lalaki mula sa Demon Scheming Sect. Napasinghap ang lahat at mukhang gulat na gulat. Bakit naman sila tutulungan ng Demon Scheming Sect nang walang tugma o dahilan? Kumurap ang babaeng nakapula ng malalaki at mapurol niyang mga mata, at ang kanyang ngiti ay pilyo. Senior Sister Rowan, may gusto ba siya sa iyo at gusto niya ng dual cultivation? Huwag kang magpaloko, ang mga demonic cultivator ay kasuklam-suklam at tuso. Napangiwi si Rowan, pagkatapos ay umiling, kahit na nakaramdam siya ng pagkadismaya sa kung anong dahilan, ibinigay niya sa akin ang halamang gamot sa isang kondisyon. Hindi ako ang target niya, pero... Tumingin si Rowan kay Clara, nagtanong siya ng dalawang tanong tungkol sa nakababatang kapatid na si Clara, pagkatapos ay ibinigay sa akin ang halamang gamot. Alin sa dalawa? Sabik na tanong ni Clara. Kung ikaw ay nasa Mystical Heaven Sect at kung maayos ang iyong kalagayan. Sagot ni Rowan. Muling nagtanong si Clara, na mas sabik pa, ano ang pangalan niya? Hindi ko alam, hiniling niya sa akin na kalimutan ko na ang lahat. Pero, tinawag siyang Stuart Kindstone ng 4 na Radiant Stage Pygmy na iyon. Siya talaga yan. Nanginginig si Clara sa tuwa. Ang kanyang malamig na mukha ay natunaw sa isang magandang ngiti, nami-miss niya ako. Dalawang bakas ng luha ang sumabay sa kanyang matingkad na ngiti. Natigilan ang lahat dahil hindi pa siya nakikitang ngumiti at hindi pa rin nila ito nahanap na isang likhang sining. Hindi rin nila inaasahan na ang kanyang kagandahan ay magiging ganito kaliwanag. Ang isang hindi nakangiting Clara ay isa ng makamundong kagandahan ngunit ngayon, siya ay isang banal. Sino ba siya, para pasayahin ng ganito ang nakababatang kapatid na si Clara nang marinig pa lang ang pangalan niya?
Itinaas ang kanyang kamao at kumislap ang mga mata ni Carmelo sa inggit. Umiling si Rowan, ngunit ang magalang na kilos ni Ethan ay nagpangiti sa kanya, isa siyang demonyo, isang demonyong kayang pumasok sa puso mo. 525. Tahimik na nakabitin ang buwan sa ibabaw ng itim at nakakatakot na kalangitan. Nakaupo si Ethan sa isang simpleng bahay, nakapikit at kumikislap ang asul na apoy sa kanyang noo. Wala siyang kaalam-alam kung paano gamitin ang regalo ni Kunpang noong una, ngunit itinuro ng sagradong halimaw na wala itong kapantay pagdating sa pagpino ng kaluluwa. Kasabay ng apoy na nag-aaruga sa kanyang kaluluwa, ito ay lalong lumiwanag at lumakas, mas mabilis kaysa dati. Ngunit sumimangot si Ethan dahil sa ingay sa labas at nawala ang asul na apoy. Ethan, gumising ka. Kailangan na nating magtipon-tipon, umalangaw-ngaw ang isang matandang boses sa pagkabalisa, kasunod ang pagbukas ni Elder Yuan ng pinto at paghila kay Ethan palabas. Nagtanong si Ethan, Elder Yuan, bakit ang dami mong minadali? Sige, kara-rating nyo lang. Tinawag na ng dalawang ginoo ang lahat ng mga manggagawa. Kailangan nating kumilos ng mabilis o mawawala ang ating mga buhay. Naningkit ang mga mata ni Elder Yuan sa takot. Mas lalong nalitaw si Ethan, 2. Hindi ba't nasa ilalim ng administrasyon ninyo ang labor office? Mayroon lamang akong honorary position. Tuwing may mas malakas na tao sa paligid, siya ang namamahala. Tingnan mo ang aking cultivation, matatawag ko na lang bang hari ang aking sarili. Mas binilisan ni Elder Yuan ang paghila kay Ethan. Siguro may mga ahas din na nagkukubli sa lugar na ito. Kahit na walang pakialam si Ethan dahil kahit na nahihirapan ang dragon na supalin ang ahas, siya ang soaring demonic dragon na tumatagos sa kalangitan. Kahit na ang ahas, sasayangin ko siya sa oras na tumingin siya sa akin ng nakakatawa. Kaalaman ni Master, ang dragon at ahas ay isang idioma na tumutukoy sa kahit ang batas ay hindi kayang itali ang isang mafia boss. Hinayaan ni Ethan ang sarili na hilahin. Nakarating sila sa pinakamalalim na bahagi ng labor office, isang itim na butas na kasinlaki ng tao na inukit sa isang bundok. May mga taong nagmumula sa kung saan-saan, tulad nila, at pumapasok sa kuweba. Sumigaw si Elder Yuan, hay nako, kakaunti na lang ang natitira sa labas. Ibig sabihin, huli na tayo at nasa loob na ang lahat. Kung gayon, dahil marami pang darating, hindi pa tayo ang huli. Tinaasan ni Ethan ang kilay. Umiling si Elder Yuan, maaari kang mahuli, pero ako hindi. At mas hinaila pa niya si Ethan papunta sa kuweba. Nagliwanag ang kuweba gamit ang mga sulong mula sa magkabilang panig habang sinusundan ng mga tao ang lagusan ng mas malalim, patungo sa mas maliwanag na lugar. Isa itong malawak at bukas na espasyo na hinukay sa bundok, 10 milya ang layo. Libu-libong tao na ang naroon, pinapanood ang 2 tao sa plataporma. Ang isa ay isang batang babae na may nakaguhit na alakdan sa kalahati ng kanyang mukha na kulay lila at itim. Ang kanyang masasamang mata at makapangyarihang aura ang naglagay sa kanya sa ikatlong patong ng Radiant Stage. Ang isa naman ay isang matangkad at matipunong lalaki na may bayag sa mukha, nakasuot ng itim at may malamig na ngiti. Dahil sa kanyang aura, napagtanto ni Ethan na siya ay isang ika-4 na patong ng Radiant Stage. Kaya kahit ang tanggapan ng paggawa ay isang lungga ng mga halimaw, sabi ni Ethan. Hinaila ni Elder Yuan ang kanyang manggas, ulong, lahat sila ay mga inner disciple na itinapon sa labor office dahil sa isang seryosong pagkakasala. Tapos na ang kanilang buhay, kaya mas lalong lumalala ang kanilang sama ng loob. Huwag mo silang kulitin, kahit na mayroon kang 4 na ehekutibo sa likod mo. Mayroon silang proteksyon ng isang elder, kaya huwag kang magpadala sa pagkalito at mamatay ka. Elder Yuan, ano pa bang ginagawa mo dyan sa baba? Anong binubulong mo? Dahil sa bastos na boses, napatingin ang lahat sa mabangis na mukha ng lalaking nasa plataporma. Umiwas ng tingin si Elder Yuan, saka tumingin kay Ethan sa huling pagkakataon bago lumapit ng may magandang ngiti, mga ginoo, patawarin ninyo po ang aking pagkahuli. Naku, pare, ang tanging dahilan kung bakit mo nagagawang panatilihin ang mabaho at bulok mong buhay ay dahil napakawalang silbi mo kahit bilang target sa pagsasanay. Pabagal ka lang lalo. Nakatitig ang lalaki.
Tumango si Elder Yuan ang may parehong ngiti, maraming salamat sa iyong awa, Sir Locke, hahaha. Tanggalin mo na ang listahan. Gusto kong makita ang mga numero, mura ni Locke, kawawang maruming sako ng buto. Ang paggamit sa iyo bilang sangkap ay makakasira sa aking cultivation. Oo, oo, hahaha. Nagpakita ng mababang mukha si Elder Yuan habang inihaharap ang mga tauhan. Tinawag ni Locke ang mga pangalan, Gaston, Tyler. Umalangaw-ngaw sa tenga ng lahat ang malakas na boses ni Locke na nagpapakita ng kanyang kapangyarihan. Itinaas ng mga lalaking tinawag ang kanilang mga kamay, habang ang mga nag-aalangan ay nakatanggap ng isang matinding pagtutol. Bilang pagtatapos sa mga pangalan, hindi nagbago ang saloobin ni Locke, hanggang sa makarating siya sa apelyido na, may bago ba tayong kasama? Ethan. Heto. Itinaas ni Ethan ang kanyang kamay. Tiningnan siya ni Locke Kane at napangisi, hihihi, bilang isang baguhan, dapat ay tinuruan siya ng mga patakaran. Young Master Kane, maawa po kayo. Natarante si Elder Yuan at nagmakaawa, Young Master Kane, 4 na ehekutibo ang nagdala sa kanya na may tahasang babala na huwag siyang hawakan. Ang pananakit sa kanya ay magdudulot ng pagkawala ng buhay ko. Pinagsiklap ni Locke ang kanyang mga kamao, hindi siya pinansin, paano naman ang mga ehekutibo. May nakatatanda ako. Dito, dapat nating sundin ang mga patakaran. Young Master Koy, ang mga ehekutibong iyon ay labis na nagmamalasakit sa kanya, pumupunta pa nga sect leader para magpetisyon para sa kanya. Gagawin din ba iyon ng elder ng Young Master? Lumingalinga si Elder Yuan habang itinuturo niya ito. Sandaling tumigil si Locke sa pag-iisip. Lahat ng tao rito ay mga itinakwil ng sekta, kahit ang sarili nilang mga amo ay nakikita silang walang pag-asa, wala silang pakialam na ipaubaya ang kanilang buhay sa tadhana. Ang tanging maganda sa lahat ng ito ay ang pagbisita sa kanilang amo para sa ilang mumo. Tungkol naman sa pagpapalabas ng leeg sa amo, talagang hindi iyon dapat ginawa. Dahil ginagawa ng mga ehekutibo sa likod ni Ethan ang lahat para sa kanya, at kahit na sumuway pa sa utos ng sect leader, ang pag-aabuso sa kanya ay haantong sa pagkabugbog sa salarin, o mas malala pa. Ayaw niyang makipag-usap sa mga ehekutibo tungkol sa kanyang kaso. Look, dahil napakahalaga ng bata, mas mabuting hinaan mo muna ito sa ngayon. Paalala ng dalaga sa kanya. Tumango si Locke at niluwagan ang kanyang mga kamao. Mas malaki ang panganib kaysa sa mga pakinabang. Naging seryoso si Locke, isang dahilan lang ang ipinatawag ko sa inyong lahat. Ngayon, magsisimula muli ang Azure Circle at tanging ang mananalo lamang ang maaaring umalis sa lugar na ito. Ano? Naghiyawan ang mga tao, biro ba ito? Ang Azure Circle ay minsan kada 3 taon. Bakit ito ginaganap muli pagkatapos lamang ng 6 na buwan? Sumanghel si Locke, anuman ang oras, hindi nagbabago ang resulta. Tanging ang pinakamalakas lamang ang mabubuhay. Ang mga natalo ay magiging mapagkukunan ng pagsasanay ng mga sekta. Sa mismong kuwebang ito, ang unang kampana ang nagsisimula ng laban habang ang pangalawa naman ang nagpapatigil dito. Malinaw ba? Nagpanik ang mga tao, at tuluyang hindi nakapaghanda. Inakala nilang ang pagtitipon ay para sa isang bagay na kanilang pinlano, tulad ng kaarawan ng isang nakatatanda. Ngunit walang umasa na ito ay para sa Azure Circle. Naubusan na ba ng practice sa pag-target ang mga inner disciples? Nag-aalala si Elder Yuan para kay Ethan at nagmakaawa, Young Master Koy, kararating lang ni Ethan at hindi niya alam ang kalupitan ng Azure Circle. Hindi ba siya maaaring makisali? Ang mga patakaran ay mga patakaran. Hindi ko siya tututukan dahil sa mga ehekutibong iyon, pero nakasaad sa mga patakaran na dapat lumahok ang lahat ng manggagawa, o ako ang mananagot para dito. Singgal ni Locke. Tiningnan ng dalaga si Ethan, matandang Yuan, isa siyang ika-6 na patong ng Profound Heaven Cultivator, mabubuhay siya kaya huwag kang mag-alala. Tumango si Locke. Pinapapasok nila siya hindi dahil wala silang pakialam sa mga ehekutibo, kundi dahil magiging maayos din ang lahat kay Ethan. Tumango rin si Elder Yuan kasabay ng pagbuntong hininga. Twisted face Rickshaw sa Luna, Black Yamalok, F-King bullshit yan. Itinuro ng isang lalaki mula sa karamihan ang dalawa sa plataporma at nagmura, alam kong walang hinihinging target practices ang sekta. Dahil malapit na ang outer sect promotion test, gusto mong makuha ng nakababata mong kapatid ang lahat ng materyales para sa pagsasanay. Ire-report kita sa sekta.
Ang lalaki sa ikalawang patong ng Profound Heaven stage ay lumipad patungo sa labasan. Sumanghel si Locke at isang itim na hangin ang humampas sa lalaki. Napasigaw siya sa sakit habang dumura ng dugo at bumagsak sa lupa dahil sa pagkahilo. Nanginginig sa takot ang iba. Napakurap si Ethan. Soul attack, pero brutal pa nga. Malamang may kinalaman ito sa kanyang cultivation method, isang bagay na tuso na nagpabaluktot sa kanyang kaluluwa ng husto. Lumingon si Ethan at pinagmasdan ang lahat ng nasa paligid niya. Dahil sa dami ng mga pangunahing materyales, hindi na nakakapagtaka, hindi naman sa wala akong pakialam doon. Nagliwanag ang mga mata ni Ethan habang umiiling siya. Isang tunog ng kampana ang narinig ng hampasin ni Locke ang kampana na tanso sa tabi niya, magsimula na ang Azure Circle. Papatayin ang mga tumakas. 526. Isang nakamamatay na katahimikan ang sumunod, lahat ay nagbantay, habang ang mga mata ay naglilibot sa lahat ng dako para sa anumang paparating na dagok. Habang nagpapatuloy ang pagkakatabla, lalo lamang tumitindi ang presyon, kitang-kita mula sa pawis na lumalabas sa kanila. Boom! Isang ikawalong patong ng Bone Tempering Cultivator ang nagpasimula, biglang lumipad at bumagsak ng patay. Natigilan ng iba at nakita si Locke na ibinababa ang kanyang kamay. Kung hindi ka lalaban, ako ang gagawa para sa iyo hanggang sa marating ko ang kota. Kung sino naman ang mga kawawang diablo, panahon ang magsasabi. Kumislap ang mga mata ni Locke. Lumunok. Lalong tumindi ang tensyon sa mga tao, at nanlalaki ang kanilang mga mata. May kumuha ng kayamanang demonyo at sinugod siya habang ang iba ay ginamit ang kanilang kapangyarihan at kinuha ang kanilang pinakamalapit na kapitbahay. Mga panaghoy, sigaw, at iyak ang nagudyok sa pagtalsik ng dugo kahit saan na nagkulay ng nakakatakot na pula sa maliwanag na yungib. Nagkalat ang mga bangkay sa lupa habang sila ay bumabagsak, ngunit ang kanilang mga mata ay walang bahid ng takot o pagkabigla na accolade, kundi takot lamang na may halong kabaliwan. Tinanggap ito ni Ethan ng may mapanuring tingin. Isa itong kabaliwan na bunga ng pangamba at kilabot. Ang nagsimula bilang isang laban para mabuhay ay nauwi sa isang panatikong pagpatay na nauwi sa limot, na nakalimutan na maging ang kanilang layunin. Sa isang katayan na tulad nito, ang kanilang mga panloob na demonyo ang kumontrol habang sila ay sumasabay lamang sa pagpatay na parang mga puppet na nakatali sa tali habang ang mga isipan ay nilalamon ng nakakasukang kaba. Ito ang Azure Circle, isang lugar kung saan ang isang tao ay nagiging demonyo at tumigil sa pagiging tao. Swoosh! Isang eksperto sa ikatlong patong ng Profound Heaven ang nawala ng malay sa kabaliwan at tinarget si Ethan, kahit na halatang may 3 patong na puwang. Kalmado si Ethan habang nakatayo roon, walang kahirap-hirap na nababali ang kanyang mga buto at litid. Ngunit kahit ang sakit na iyon ay hindi kayang pawiin ang nakakalokong ngiti sa mukha ng bangkay. Umiling si Ethan, walang lungkot o saya sa isip niya, tanging katahimikan lamang ang nararamdaman niya. Nakatayo lang siya roon sa gitna ng mga patayan ng mga panatiko, hindi nababahira ng masamang impluwensya nito. Gumagawa lamang siya ng hakbang nang may isang labis na masugid na mamamatay tao na humabol sa kanya. Para bang siya ang sentro ng bagyo, sa kabila ng malalakas na hanging humahampas sa kanyang damit, ang kanyang katatagan ay hindi kailanman matitinag. Kasabay nito, halatang halata siya sa bilog. Anong problema niya? Kumunat ang noo ni Locke habang itinuturo si Ethan, medyo kumukulo ang dugo ko sa ganitong uhaw sa dugong arena, kaya bakit siya lang ang hindi apektado? Parang wala siya rito. Kumunat ang noo ni Luna, isa talaga siyang kakaiba, hindi katulad ng isang demonyong cultivator, o ng kahit sinong cultivator. Sa yugtong ito, kahit ang matuwid na cultivator ay magiging uhaw sa dugo, pero siya. Isa siyang tunay na eksperto. Hinaplos ni Elder Yuan ang kanyang balbas, habang nakatitig kay Ethan ng malalim, lahat ay may kanya-kanyang demonyo. Bilang mga demonyong tagapagtanam, hinihila at pinipino namin sila palabas upang makamit ang kaliwanagan tungkol sa panloob na paggana ng mundo. Ngunit karamihan sa mga tao ay tinatitigan lamang ang ibabaw ng kanilang mga demonyo, na nagreresulta sa pagkaubos nila sa isang madugong labanan tulad nito. Maliban sa kanya, na naunawaan ang ugat ng kanyang mga demonyo at naayos na ang kanyang puso sa ibang antas, isang tunay na demonyo. Ang panloob na demonyo ay walang kapangyarihan sa kanya, habang kontrolado niya ito ng buo. Bumantong hininga si Elder Yuan, napakabata pa niya, ngunit napakalalim ng kanyang puso. Magdudulot ito sa kanya ng walang hanggang kinabukasan.
Puno ng papuri si Elder Yuan na hindi nakapagsalita kina Locke at Luna. Kailan pa naging matalino ang matandang to? At bakit puro kalokohan ang sinasabi niya? Matandang Yuan, naliligaw ka na ba? Tinitigan siya ni Locke. Natawa si Elder Yuan habang nasa ilalim ng kanilang masusing pagsisiyasat. Hahaha, nararamdaman ko lang yan. Huwag mo sanang pansinin yan. Sinasabi ko lang na espesyal si Ethan, isang taong dapat mong mapalapit sa kanya. Boom! Pinagalitan ni Locke si Elder Yuan at dinuraan, kaya ang ginagawa mo ay ang pagpapabantay sa amin sa kanya. Sa tingin mo ba ay eksperto ka sa mga aphorismo mo? Hahaha, oo, hindi ko na uulitin iyon. Ngumiti si Elder Yuan. Nagtinginan silang dalawa at nagkibit-balikat. Hindi gaanong kaakit-akit ang matandang ulap, ngunit halos naagaw iyon ng kanyang kilos at pangangaral. Binibigyan nito ng katwiran ang kasabihang, ang matatanda ay mga mapagkunwari. At tiyak na ginawa itong isang sining ng matandang ito. Isang oras na ang nakalipas mula nang mangyari ang mga pagpatay, walang tigil ang umaalingaw-ngaw na mga dagandong at sigaw ng pagpatay sa Ozure Circle, panahon kung saan naisip ng kalmadong si Ethan na maaari siyang mangisda sa gitna ng kaguluhan habang naghihintay. Naisip ni Locke na tama na ang pagpatay kaya't pinatunog niya ang kampana. Kahit na hindi ganoon kadaling alisin ang kanilang mga isipan sa kontrol ng kanilang mga demonyo. Walang ibang magawa kundi ang ilabas ni Locke at Luna ang kanilang mga boses, tumigil kayo agad. Ang malakas na kulog ay umalangaw-ngaw sa kuweba ng labis, maging ang lupa ay nayanig. Ang makapangyarihang kaluluwa ng dalawa, kasama ang kanilang mga boses, ay humila sa kanilang mga isipan hanggang sa gumuho. Ang baliw na killing field ay naging napakatahimik. Ang mga buhay na kalahok ay nakahawak sa kanilang mga ulo at umuungol habang nagpapagulong-gulong. Ang mga patay ay nanatiling hindi gumagalaw sa gitna ng dugo. Ang kanilang mga mata ay nakadilat, uhaw sa dugo ngunit walang laman. Nakita ni Locke ang pagtango ni Luna at sinabing, dapat itong tumagal ng 2 buwan para sa kanila. Tumango rin si Luna na may kakaibang ngiti sa kanyang mga labi. Pero nang sandaling iyon, natigilan si Locke at nanlaki ang kanyang mga mata. Anong problema? Tinaas ni Luna ang isang kilay. Itinaas ni Locke ang nanginginig na braso para ituro. Natagpuan ni Luna ang sarili na nakaranas ng parehong pagkabigla na katulad niya. Doon, nakatayo si Ethan gaya ng dati, pinagmamasdan ang kanyang mga kapitbahay ng may kumpiyansa sa sarili. Hindi posible yan. Sabay naming ginamit ang bewitching whispers. Bakit nakatayo pa rin siya? Hindi maintindihan ni Luna. Naisip ni Locke, dahil ang kaluluwa ng isang cultivator ng Profound Heaven ay walang pagkakataong maging mas malakas kaysa sa atin, isa na lang ang natitira, mayroon siyang kayamanang demonyo para sa kaluluwa. Tumango si Luna, dahil sa parehong conclusion. Nasabi ko na nga ba na espesyal siya? Dapat siyang alagaan ng mabuti ng mga Ginoo. Biglang paliwanag ni Elder Yuan. Tumango ang dalawa pagkatapos ng isang sandaling paghinto. Hindi basta-basta maaaring magkaroon ng kayamanang demonyo ng kaluluwa. Isa lamang siyang ika-6 na patong ng cultivator ng Profound Heaven. Tiyak na may nagbabantay sa kanya para magkaroon ng ganitong kagandang hiyas. Mas mataas ang tingin ng dalawa kay Ethan. Ngunit sa likod ng maling akala na ito, makikita ng isa na si Ethan ay isang kakaibang nilalang na may napakalakas na kaluluwa, kahit ang pinakamataas na antas ng Radiant Stage ay hindi kayang talunin ito. Tungkol naman sa suporta, haha, inimbitahan nga siya rito ni Wilson, pero ang laki ng tiwala niya sa sarili ang nag-iwan sa kanya sa sarili niyang kakayahan. Ibig sabihin, wala siyang suporta. Nako, si Ethan ay lubog sa misteryo at mahusay sa pag-iwas ng iba. Ahehem. Pagkatapos, humarap si Locke sa iba pang mga nakaligtas sabay sigaw, maraming salamat, mga kasama, nakaligtas kayo sa isa na namang Ozure Circle. Malaya na kayong umalis. Maraming gawain ang naghihintay sa inyo bukas. Pinakuha ni Locke at Luna ang mga bangkay habang paalis sila. Ang mga maswerteng lalaking nabubuhay pa rito ay tuwang-tuwa sa kanilang bagong buhay. Habang si Ethan lamang ang napangisi, wala silang pinagkaiba sa mga baka. Pero iba sila. May bahid sila ng pag-asa. Ngumiti si Elder Yuan, lumapit at nakitang wala na ang lahat, makasarili ang mga tao at may mga demonyo ang puso ng mga tao.
Walang pagkakataong magtagumpay ang pag-aalsa at matagal nang inalis ng sekta ang labor office kung hindi nito natugunan ang layunin nito. Ngunit upang maiwasan iyon, binigyan sila ng sekta ng maliit na pag-asa, na magpursigi sa paglilinang at sila ay lalabas bilang mga ehekutibong elder sa isang punto. Kaya sila lumalaban, para balang araw ay magtagumpay sila, habang ginagawa ang labor office na matupad ang layunin nito pansamantala. Sa totoo lang, hindi ang sekta ang nagpapalaki sa kanila, kundi kinukulong nila ang kanilang mga sarili sa loob ng kanilang kulungan. Kumislap ang mga mata ni Elder Yuan sa paghamak, perpekto iyon. Sa isang mundong ang lakas ang lahat, kahit dito, tanging ang malalakas lamang ang sumusulong. Kung tungkol naman sa mahihina, sa mga nahuhuli, kamatayan ang magiging dahilan para sa kanila. Tumanggaw si Ethan. Malupit ang mundo, ang mga lalang nito ay puro pagkain lamang. Doble ang naging epekto nito sa mga sektang demonyo. Ang labor office ay parang impyerno, ang taga-tustos ng mga pangangailangan sa cultivation ng mga disipulo ng sekta habang siya rin ang lugar kung saan nagbabago ang mga malalakas. Ang mga nakaligtas sa impyernong butas na ito ay mahahalagang haligi ng sekta na dumaan sa sunod-sunod na pagpatay. Ipinakita lamang nito ang kahalagahan nito sa demon scheme ng sect. Walang anumang makatao sa tanggapan ng paggawa na uwi na lamang sa kaligtasan o kamatayan. Ngunit hindi tulad ng mundo sa labas na may parehong kalikasan, ito ay isang sulok ng mundo na malaya sa mga pagkukunwari. Kumislap ang mga mata ni Ethan habang lumalago ang kanyang puso at mentalidad, habang mas nauunawaan niya ang mundong kinabibilangan niya. 527. Kasabay ng isang kislap ng asul na kulay, isang kislap ng apoy ang lumitaw sa noo ni Ethan. Naningkit ang mga mata ni Elder Yuan sa gulat. Kasabay ng isang mahinang pagsabog, dumobble ang aura ni Ethan. Nakatayo lang siya roon na parang walang nangyari ngunit ang kanyang cultivation ay tumaas sa ikapitong layer ng Profound Heaven stage. Nagulat si Elder Yuan. Dahil nasaksihan niya ang Azure Circle, natuklasan ng bata ang sarili niyang mga natuklasan na nagtulak sa kanyang cultivation na umangat. Kahit na ang paglilinang ang nagbibigay kahulugan sa iyong lakas, habang ang puso naman ang nagbibigay kahulugan sa potensyal ng isang tao. Walang kaugnayan ang dalawa. Ang ganitong pagkakataon kung saan ang pagbuti ng kalagayan ng puso ay humahantong sa pagtaas ng cultivation, ay napakabihira na, simula pa noong unang panahon. Ngunit dito at ngayon, nagawa ito ni Ethan. Ito ay patunay ng kanyang malawak na pananaw, ng kanyang dakilang talento. Natigilan si Elder Yuan habang pinagmamasdan si Ethan, at natuyo ang kanyang lalamunan. Nang hamupa ang asul na apoy at iminulat ni Ethan ang kanyang mga mata, nakita niya ang gininto ang halo sa kanyang mga mata na kumikislap ng kumikislap. Nako! Kumunat ang noo ni Ethan. Hindi normal na may isang matandang nakatingin sa kanya nang may mainit na tingin. Ahehem, Elder Yuan, ano ito? Kung naguguluhan ka, huwag kang lumapit sa akin, hindi ako ganyan. Nagising si Elder Yuan mula sa kanyang pagkahimatay at ngumiti, hindi dapat kailanman magkamali si Sir Kindstone sa pag-intindi. Maaaring matanda na ako pero straight ako. Humagalpak ng tawa ang dalawa. Elder Yuan, masasabi kong hindi ko inakalang ganito pala karami ang mga materyales mula sa labor office. Naglakad palabas sina Ethan at Elder Yuan, mas lalo lang nitong pinalala ang sitwasyon ni Elder Yuan sa mga nakalipas na taon. Ano ang kakaiba roon? Bawat isa sa atin ay nabubuhay sa kani-kanyang paraan. Ang malalakas ay may kanya-kanyang landas at gayon din ang mahihina. Bukod pa riyan, noong panahon ko ay walang Azure Circle. Ang mga matatanda ay pumupunta upang mamites ng mga materyales at sa takot na mapabilang, pinigilan ko ang aking paglilinang. Ang hindi pagpansin sa kanilang mga mata ay nangangahulugan ng pagpatuloy sa pamumuhay. At sa ganoong paraan ako lamang ang umaabot sa ganitong katandaan dito. Natural lamang na ako ang inilagay nila sa pamamahala at pinawalang sala sa pagkamatay dito. Kung gayon ang Azure Circle, tinaasan ni Ethan ang isang kilay. Lumingalinga si Elder Yuan at bumulong, Ethan, ang Azure Circle ay isang bagay na naisip ni Sir Locke noong una siyang pumunta rito. Bakit niya gagawin iyon? Tanong ni Ethan, na may pagkairita.
Ngumiti si Elder Yuan, Ethan, ang tanggapan ng paggawa ay may dalawang uri ng tao, ang isa ay ang mga pinatalsik na disipulo. Maaari silang sumuko sa kanilang kapalaran bilang mga materyal na bagay, o basagin ang halmahan at maging mga elder. Ang isa pang uri ay ang mga ibinabaang posisyon dito bilang parusa. Sila ay mga kriminal magpakailanman na may maikling landas sa hinaharap at mataas ang posibilidad na hindi na umalis sa lugar na ito. Ngunit ang sekta ay may patakaran, ang mga may dakilang merito ay magkakaroon ng malinis na talaan. Iyan ang sinasabi nila sa iba. Anong malaking merito ang makukuha ng isang kriminal sa labor office? Umiling si Ethan. Ngumiti si Elder Yuan, hindi naman yan lubos na totoo. Gaya ng sabi ko, ang malalakas ay laging makakahanap ng paraan. Tulad ngayon halimbawa, ang pagpapatuloy ng Azure Circle ay isang malaking kabutihan. Bakit mo nasabi yan? Tanong ni Ethan. Kumislap ang mga mata ni Elder Yuan, alam ng mga nasa labor office ang kalagayan pero kakaunti lang ang nakakatakas kaya lahat ay pangkaraniwan lang, namumuhay tulad ko, na pinipigilan ang kanilang cultivation para maiwasan ang pagiging ginipig ng isang elder. Kaya nagiging latak lang ang mga materyales dito. Samantala ngayon, dahil sa Azure Circle, gusto ng mga tao rito na mabuhay ng mas matagal at sa gayon ay kailangan nilang maging mas malakas at mas magpursigi sa paglilinang. Di nagtagal, bumuti ang kalidad ng mga materyales at nasiyahan ang mga matatanda. At mayroon ding ilusyon tungkol sa Azure Circle, na sila ang mga Panginoon ng kanilang sariling kapalaran. Ang mga patay ay nagiging mga materyal habang ang mga buhay ay patuloy na nabubuhay at hindi kinukuha ng mga matatanda. Ang lakas ay nagbibigay sa iyo ng buhay habang ang kahinaan ay nag-aalis nito. Dahil sa trend na ito, ang antas ng labor office ay malapit nang umabot sa antas ng mga panlabas na disipulo. Lalo na pagkatapos dumating si Luna na nagdagdag ng ilang mga patakaran. Hindi na kailangang sumali ang bone tempering stage sa Azure Circle para mapanatili ang pagbomba ng bagong dugo at mailigtas sila mula sa pagkatuyo. Ginawa ang lahat para lumago ang mga pamantayan ng labor office, isa na namang malaking merito. Maaari pa nga silang dalawa na bumalik sa inner sect dala ang kanilang kredito. Tumango si Ethan. Gumamit lang ang dalawa ng mga laro sa isip, inihagis ang mga inabandonang tamad na ito sa isang makinang pagpatay para gisingin ang kanilang ambisyon. Makikita sila ng isang objetibong tagamasid bilang mga kordero, ngunit sa Azure Circle, nagiging mababangges silang hayop na gagawin ang lahat para mabuhay. Kung titingnan mula sa ibang anggulo, kung ang mga taong ito ay may mga mapagkukunan upang mapalakas ang kanilang cultivation, maaabot nila ang mas mataas na antas kaysa sa mga inner disciples. Kumislap ang mga mata ni Ethan at bumulong, ibig sabihin ba niya na itinapon ako ni Wilson dito para unang kumita ng malaking merito para sa sekta? Anong sabi mo? Napatitig si Elder Yuan. Umiling si Ethan, wala, nagrereklamo lang ako. Ang dalawang ito ay mga henyo na walang kwenta. Sayang lang kung hahayaan mo silang mas talk dito at hindi sa mas mataas na posisyon sa sekta. Oo. Tumango si Elder Yuan. Siya nga pala, ano ang kanilang mga krimen? Pagpapatuloy ni Ethan ngunit naputol ang tugon ni Elder Yuan. Kaluskos. Ang buwan na nakasabit sa kalangitan sa gabi ay nababalot ng isang pilak na kurtina sa lupain, na nagpapakita ng isang maselang figure na sumasayaw sa gitna ng mga bituin habang ang kanyang espada ay may kakaibang mga arko. Pinagmasdan ni Ethan ang natulalang figure, na parang isang diwata, at pumalakpak ng nakangiti, napakahusay na kasanayan sa pag-espada, Miss Grace. Tumigil ang matikas na figure at nagyelo ang magandang mukha ni Grace. Hindi niya pinansin si Ethan, at tumingin sa ibang lugar. Kinailangang tumigil ang kanyang cultivation nang muling sumigaw si Ethan, binibining Grace, nagkataon lang. Pinarusahan ka rin ba simula nang pumunta ka rito? Natataranta, tumingin si Grace nang may puot, ikaw ang pinarusahan. Totoo, nasa labor office ako. Nakangiting sagot ni Ethan. Nawala nang masabi si Grace, nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Si Elder Yuan ay humahajijek sa gilid. Nanunuya si Grace sa huli, pagdating mo, sinabi mong isa kang piling tao, pero hindi ka man lang pinapasok ng sect leader sa bulwagan, itinapon ka sa labor office.
Ang alam mo lang ay magyabang. Paano mo nalaman na hindi ako pumasok sa bulwagan? Binabantayan mo ba ako? Hindi ko alam na may pakialam ka pala, natatawang sabi ni Ethan. Namula at nagalit si Grace, sino ang mag-aakala? Alam na ng lahat ang tungkol sa iskandalo mo ngayon. Ikaw ang unang taong hindi man lang nakakita sa sect leader bago ka pa natanggal sa labor office. Nakikita ko. Kumislap ang mga mata ni Ethan. Sigurado siyang may nagmamasid sa kanya noong pumasok siya sa sekta. Imposibleng kumalat ang usapin ng isang karaniwang disipulo, kahit man lang gaano kabiles. Ngunit inakala niyang tumigil ang lahat ng ito nang mailagay siya sa tanggapan ng paggawa. O dahil sa dami ng tao sa labor office, siguradong may matutuklasan siya pagkatapos ng napakaraming araw. Ngumiti si Ethan, Miss Grace, baka na-miss din ako ng senior sister na si Minerva. Walang pakialam ang ate mo. Napigilan ni Grace ang sarili at lalong namula. Pinaglaruan na naman siya ni Ethan at nagalit ito, wala akong pakialam sayo. Hahaha. Tumawa si Elder Yuan. Si Ethan ay gaya ng sabi ng mga chismis, tuso at tuso. Ang isang ignorante na binibini ay walang pagkakataon. Ito ang pinakamasamang posibleng reaksyon ng kumislap ang mga mata ni Grace sa uhaw sa dugo at sinaksak niya ang mga ito dahil siya ay napatayo agad. Yumuko si Elder Yuan sa likod ni Ethan habang nakatayo lang doon si Ethan, hinawakan ang malambot niyang palso bago siya dinama ng espada. Sigaw niya ng malaglag ang espada mula sa kanyang pagkakahawak at napakunot ang kanyang noo. Binitawan siya agad ni Ethan, kahit kaunti lang ang lakas na nagamit ko, paano masasaktan? Huwag mong sabihing may sugat ka pa rin mula noong nakaraan. Wala kang pakialam. Singgal ni Grace. Maya-maya lang, may isa pang cute na boses na narinig, paano mo nagawang guluhin ang kapatid ko? 528. Sumipol ang hangin. Sa gitna ng napakalamig na hangin, isang figurang nakapula ang lumapag, at iningatan si Grace sa kanyang likuran. Natuklasan ni Ethan na siya ay walang iba kundi si Twisted-Faced Recioso Luna. Nagulat si Ethan, siya ba ang nakababata mong kapatid? Sumabog ang uhaw sa dugo ni Luna, wala akong pakialam kung sino ang magpoprotekta sa iyo, pero ginulo mo ang kapatid ko at dapat kang mamatay. Hindi ikaw ang unang daldal na hanggal na nagsabi niyan sa akin, ni ang huli, singgal ni Ethan. Humigpit ang mga kamao ni Luna, hamupa ang kanyang kalooban, ngunit nanghina ang kanyang determinasyon na umatake. Hindi siya makapaniwala na ang isang ika-6, ika-7 na layer ng Profound Heaven Cultivator ay maglalakas loob na sumagot sa isang ika-3 layer ng Radiant Stage Expert. Isa lang ang ibig sabihin nito, mayroon siyang sapat na malakas na suporta para baliwalain kahit ang mga tulad ni Twisted-Faced Reciosa. Napakadaling patayin ng Punk ngayon din, pero hindi lang siya ang mag-iisa sa gulo na ito. Magdurusa rin ang nakababata niyang kapatid na babae. Kaya't hamupa ang kanyang pagkauhaw sa dugo. Sumagot si Elder Yuan ng nangiti, Miss Luna, hindi pagkakaunawaan lang ang lahat. Nagpa-practice si Miss Grace habang dumadaan kami. Walang salungatan dito. Pinupuri lang ni Ethan ang kanyang porma. Sige, Miss Grace, hahaha. Nagmamakaawa si Elder Yuan kay Grace gamit ang kanyang mga mata. Totoo ba, Grace? Lumingon si Luna. Ayaw niyang magdulot ng gulo ng walang dahilan. Pero kung sinasadya ito ng lalaking iyon, makakamit niya ang hustisya. Tinitigan ni Grace si Ethan ngunit tumango, wala silang ginawa. Ako ang unang umatake. Tumango si Ethan sa loob. Matigas ang ulo ng babae, pero simple lang, ginagawa ang lahat ayon sa nakasaad. Kahanga-hanga talaga. Pero hindi makatuwiran si Luna, ibig sabihin niyan ay siya ang nag-udyok sa iyo. Naku, batang unggoy, hindi pa tapos ito, hindi pa rin sigurado. Hinailan ni Luna palayo si Grace habang nagbabala, walang mabuti sa lugar na ito, Grace. Mas mabuting layuan mo ang lalaking iyon. Kung may mangyari, hanapin mo ako o ang nakatatandang kapatid na si Minerva, ha? Opo, ate. Maamo si Grace, pero habang papalayo, palihim niyang sinulyapan si Ethan, kinurot ang kanyang matangos na ilong, at dinilaan ito. Hindi nakapagsalita si Ethan. Oy, ganito ba talaga? Ate niya ang may kasalanan tapos sa akin pa niya ibinubuhos ang sama ng loob niya.
Walang hustisya sa mundo, tanging ang malalakas ang nananakit sa mahihina. Bumantong hininga si Elder Yuan na parang may dumating na kalamidad, at hinayaan lang ito ni Luna dahil hindi niya alam ang suporta mo. Pero dapat kang mag-ingat sa mga panlilinlang niya. Umiling si Ethan. Paano ko makakalimutan? Isa itong demonyong sekta at kahit sino ay maaaring umatake ng walang dahilan o babala. Habang nasa labas, gaano man kalaki ang galit ng isang tao sa iyo, kailangan niya ng dahilan kung ayaw niyang masira ang pangalan. Elder Yuan, nagtitipon ba ng mga materyales si Luna para kay Miss Grace? Kumunat ang noo ni Ethan. Tumango si Elder Yuan, si Luna ay tinatawag na Rakshasa, na may masamang ugali at masasamang ugali, ngunit laging mapagmahal sa kanyang nakababatang kapatid na babae. Dahil kay Grace kaya siya napunta sa labor office. Ang kanyang nakababatang kapatid na babae ay may mahinang talento at malamang napunta sana sa labor office, kaya nagnakaw siya ng isang tableta para sa ikapitong baitang mula sa alchemy office upang hubugin muli ang katawan ng kanyang kapatid na humantong sa Grace ngayon at sa pinarusahan na si Luna. Si Luna, na may mga katangian ng isang piling tao. Nako, gustong-gusto niya ang nakababatang kapatid niya, di ba? Tumango si Ethan at bumantong hininga, pero nakakasira ang kabaitan niya. Bakit? Kumunat ang noo ni Elder Yuan. Tumigil si Ethan, narinig ko si Grace na nagsasanay gamit ang Demon Devouring Saber. Ang buod nito ay ang demonyong lumalamon, lumulunok ng libu-libong demonic aura at sama ng loob para mapataas ang kapangyarihan ng blade art at matrigger ang mga demonyo ng mga gumagamit. Aabot pa ito sa puntong kaya nitong patayin ang lahat ng nasa daan. Sayang naman. Ano? Nakakahiya ang kalagayan ni Grace. Umiling si Ethan, ang pagsasanay sa estado niya ay magpapabagsak sa kanya at magpapabagsak sa kanya. Hay, siguradong pagsisisihan ito ni Luna. Dapat lang sana ay gumaling ang baluktot niyang kamay gamit ang isang simpleng tableta kaya bakit hindi pa ito gumaling pagkatapos ng 2 araw. Kumunat ang noo ni Elder Yuan habang hinahaplos ang kanyang balbas, kumikislap ang kanyang mga mata. Bakit wala kang sinabi? Matapos nila akong sigawan ng harapan, mamatay sa ganito o ganoong paraan. Wala na akong pakialam sa kanilang kapalaran. Iniwas ni Ethan ang kanyang ulo. Umiling si Elder Yuan, base sa pagsusuri mo, napagtanto kung malaki ang iyong pagmamalasakit. Para sa kanila. Wala tayong anumang bagay na magbubuklod sa atin kaya bakit ko pa gagawin iyon? Hindi ako hanggal na umiibig. Sumanghel si Ethan, nakaramdam lang ako ng kainahinala. Natatakot ako na ang tanging payapang lugar sa sekta ay mawawala ng katahimikan. Ngumiti si Elder Yuan, Ethan, ito ang tanggapan ng paggawa, ang pinakamalupit na lugar sa sekta. Paano ito naging mapayapa? Elder Yuan, hindi mo maiintindihan. Dito, alinman sa pumatay o mapatay, mabuhay o mamatay. Hindi ba't mapayapa ang simpleng pakikipag-ugnayang ito? Sa mga pukana at balak sa labas, saan ka pa makakahanap ng ibang lugar na tulad nito? Nakatitig si Elder Yuan, saka ngumiti, malawak ang kaalaman ni Sir Kindstone. Tama ka, medyo mapayapa ang lugar na ito, hahaha. Tumawa si Ethan habang naglalakad sila. Habang nasa daan, pinag-usapan nila ang tungkol sa Dao at sa mga misteryo nito at nagkaintindihan, sana'y mas maaga silang nagkita. Malaki ang kinita ni Ethan mula sa kanilang mga pag-uusap pero ganoon din si Elder Yuan. Sa gabing ito, lumaki ang puso ng dalawang ito, pinalawak ang kanilang landas patungo sa mas mahabang kinabukasan. Kinabukasan, natapos ni Ethan ang paglilinang ngunit biglang pumasok ang isang natatarantang Elder Yuan, Ethan, sumama ka sa akin. Isa na namang pagtitipon. Wala akong narinig na kahit anong kampana. Tanong ni Ethan, kagabi lang ang Azure Circle tapos magsisimula na naman. Kung ipagpapatuloy nila ito, mawawala ng laman ang buong labor office sa loob ng 3 araw. Hindi maaaring magsimula ang Azure Circle kahit kailan. Hindi nila ito gagawin ng ganito kaga. Pero dahil ito ang tanggapan ng paggawa, ang trabaho ay nagsisimula ng maaga sa umaga at kailangan mong walisin ang mga tahanan ng mga matatanda at mga kagalang-galang. Bakit hindi ko ginawa iyon noong unang 2 araw ko rito? Tiningnan siya ni Ethan.
Umikot ang mga mata ni Elder Yuan, ako ang nagtago para sa iyo. Pero pagkatapos ng Azure Circle kagabi, hindi na kita matutulungan. At malamang na ibinuhos ng Luna na iyon ang pangalan mo para sa paghihiganti. Siya ang may awtoridad. Hindi ba't ikaw ang pinuno rito? Uy, sinabi ko na sa iyo, ako ay pinuno lamang sa panlabas na anyo. Dito, ang kapangyarihan ang lahat. Nagdalamhati si Elder Yuan, hindi kita mapipilit gamit ang aking maliit na cultivation, kaya't huwag mo akong pahirapan. Umiling si Ethan at tumalon palabas ng kama. Dahil magkaibigan sila, wala nang saysay na iparamdam ito sa matanda. Pero sa mga malalaswang yan. Sumanghal sa loob, sinundan ni Ethan si Elder Yuan papunta sa isang plaza na may mga bahay na mahirap. Nagtipon na ang iba rito, kasama sina Locke at Luna na nakatayo sa unahan. Nang makita si Ethan, lahat ay tumingin sa kanya ng malamig. At uhaw sa dugo. Napakurap si Ethan, handa na ang isip. Ngayong nandito na ang lahat, magtatalaga na tayo ng mga gawain. Kinuha ni Luna ang listahan mula kay Elder Yuan, Fugu Zhang, Yunchang, kayo ang maglilinis ng kwarto ni Venerable Shi. Tianlei, Minky, pupunta kayo sa kwarto ni Elder Liang. Tinawag ang pangalan ng lahat. Ang unang tatlo ay lumakad paarap at yumuko bago kumuha ng walis sa gilid habang nagtatalon-talon. Kakaiba ito para kay Ethan. Ano ang dapat ikatuwa kapag naglilinis? May kasama bang gantimpala? Di nagtagal, tanging ang pangalan ni Ethan na lang ang hindi narinig, habang si Luna ay may nakakairitang ngiti. Ethan, kunin mo ang walis at linisin mo ang kwarto ng sect leader. Nagtawanan ng ibang mga manggagawa, nasisiyahan sa kanyang kalagayan. Hindi naintindihan ni Ethan ang biro. Anong nakakatawa? Pero dahil gusto niyang pumunta sa bahay ng sect leader balang araw, ito na ang perpektong pagkakataon. Wilson, bakit mo ba ako dinala rito? Dapat ay may mabuti kang dahilan para dito. 529. Sa ilalim ng maluwalhating init ng araw, isang binata at isang matandang lalaki ang dumaan sa mga pavilion at maraming tawiran upang makarating sa isang marangyang engranding bulwagan. Itinuro ni Elder Yuan ang isang kahangahangang bubong at nagbabala, Ethan, narito ang mga silid ng pinuno ng sekta, na may kabuoang 273 na silid. Dapat ay maging maingat ka sa paglilinis ng bawat isa sa kanila. Susmariosep, 200. Nagamit ba niya lahat? Reklamo ni Ethan. Ikinumpas ni Elder Yuan ang kanyang mga kamay at pinatahimik siya sa takot, ito ang prestihiyo ng isang pinuno ng sekta. Kami, mga manggagawa, ay hindi maaaring maliitin ito o kung hindi. Tumingin ng malalim si Elder Yuan. Nakuha naman ni Ethan. Ang pinuno ng isang demonyong sekta ay hindi basta-basta na lang susuko o mabait na lolo. Sino mang nagsasalita sa likuran niya ay maaaring mamatay nang wala sa oras. Pero ang totoo, ako ang naiiba dahil personal siyang kinuha ni Wilson. Bakit ka magpapakahirap para lang patayin siya dahil sa katangahan? Mabibigo siya bilang isang pinuno ng sekta. Gumalaw ang isip ni Ethan para malaman kung hanggang saan niya ito kayang ituloy. Sige, papasok na ako sa trabaho. Naglakad si Ethan papunta sa pasilyo dala ang walis. Natarante si Elder Yuan at hinayla siya palayo, Ethan, lagi mong tandaan, ang sect leader ay kakaiba at malinis at kakaiba. Linisin mo hanggang sa kahuli-hulihang alikabok. Magugulat tayo kung hindi natin ikasasaya ang sect leader. Alam mo ba kung bakit tuwang-tuwa ang iba na pumunta sa bahay ng ibang mga elder? Dahil ayaw nilang linisin ang bahay ng sect leader. Sinadya itong ibigay sa iyo ni Luna, para mapaalis ka sa pwesto ng sect leader. Dapat kang mag-ingat sa lahat ng oras, buhay mo ang nakasalalay dito. Salamat sa paalala Elder Yuan. Tumango si Ethan at ikinuyom ang kanyang mga kamay. Ngunit hindi nagbago ang kanyang ugali, isinabit ang walis sa kanyang balikat tulad ng dati, at naglakad papasok sa pasilyo. Na para bang naparito siya para nakawin ang lugar, hindi para linisin. Kumunat ang noo ni Elder Yuan. Napaka-wild at napakawalang takot ng bata. Sa loob ng gusali, sinalubong siya ng mga palamuting ginto at jade. Sa dulong gitna ay isang mahabang upuan na jade na napakamahal.
May mga chandelier sa dingding sa bawat gilid na ginawa ng may lubos na atensyon sa detalye. Kumpleto ang imahen sa mga patungan na may mga magagandang florera na nagdaragdag ng dating ng kagandahan. Para sa ilan, kakaiba ito. Kahanga-hanga ngunit hindi labis, maluwalhati ngunit hindi mapagmataas. Nakakuha ito ng pagsang-ayon ni Ethan. Base pa lang sa estilo, nahulaan na niyang si Wilson ay isang lalaking misteryoso, itinatago ang lahat sa kanyang sarili. Isang cultivator na may mataas na mentalidad. Ubo. Napaigtad si Ethan at napansin ang isang binata na nakasuot ng seda at may malulupit na mga matang nakatingin sa kanya mula sa pasukan. Namangha ang binata nang makita niya ang mukha nito, Ethan. Wilson. Kumukunot ang noo habang tinatawag pabalik si Ethan. Nakangiti at tumatango, nilagpasan siya ni Wilson at umupo sa jade chair. Hahaha, hindi tama yan, pero Ethan, dahil kabilang ka na ngayon sa sekta ko, ang dapat mo lang gawin ay tawagin akong sect leader. Pinuno ng sekta. Ngumisi pabalik, ito ang unang beses na nakita ni Ethan si Wilson ng personal. Ang huling pagkakataon ay kaluluwa niya lamang ngunit wala siyang nakitang anumang katangian, anino lamang, maaari ko bang itanong, sect leader, pagkatapos ng napakaraming paghihirap, paglalakbay ng libu-libong milya para mahanap ako at pagbabayad ng isang tableta para sa ikasyam na baitang para i-recruit ako, lahat ba ay para lang akong magwalas ng sahig? Tinitigan niya ito sa mata, itinaas ang walis at hinawakan ito na parang pamalo, handang gamitin ito. Humagalpak ng tawa si Wilson, masyado akong mawawala ng pera kung hahayaan mo lang akong magwalas para sa isang tableta para sa ikasyam na baitang. Sabihin mo nga sa akin, saan ka nga ba mukhang masipag at may kamalayang tagawalis? Pinigilan ni Ethan ang sarili at umiling. Kaya niyang walisin ang mga kalaban, ngunit nabigo siyang walisin ang mga sahig. Tumatawa, si Wilson ay naging seryoso. Ethan, dinala kita rito na may layuning maging isang piling tao sa pamamagitan ng pagiging disipulo ng pinuno ng sekta at kitawinin ang sekta sa pagtitipon ng Double Dragon. Ngunit kinwestiyon ng mataas na kagalang-galang ang iyong kakayahan at ipinatawag ka sa tanggapan ng paggawa para sa paglilitis. Naiintindihan ko ang mga alalahanin ng High Venerable, pero sa mga elite, inner disciples, outer disciples, at labor office, kailangan ba itong maging pinakamalala? Isa akong 7th layer Profound Heaven Cultivator para sumigaw ng malakas, pero hindi man lang ako kwalipikado bilang outer disciple. At ano nga ba ang Double Dragon Gathering na iyon? Masyado pang maaga para malaman mo. Kung tungkol naman sa desisyon ng mataas na kagalang-galang, ako ang may kasalanan. Pinuri kita ng husto kaya't nagduda ang mataas na kagalang-galang at dahil doon ay nailagay ka sa tanggapan ng paggawa. Kung ganoon kagaling, dapat ay mapansin ka pa rin doon. Ganoon din ang naisip ko kaya pumayag ako. Dahil sa iyong mga kasanayan, madali lang ang pagkuha ng malaking merito. Natatawang sabi ni Wilson. Kumunat ang noo ni Ethan habang tumatagal, at umiiling, itulak mo na. Bigyan mo man lang ako ng mapagtatrabahuhan. Paano ako makakakuha ng merito kung walang gabay? Dahil malayo ang labor office sa iba, wala akong makakamit. Isa pa, ang merito ng pagpapalakas ng mga manggagawa ay na kay Luna at Locke. Ano ang dapat kong gawin? Nasa mga kamay mo na ngayon ang lahat para malaman mo, para patunayan sa buong sekta kung ano ang kaya mong gawin. Kung hindi mo malalampasan kahit ang dalawang iyon, mananatili kang nakakulong sa labor office habang buhay. Pinagpag niya ang kanyang mga manggas, at tigilan mo na ang pagsasabi ng mga bastos na salita sa harap ko. Ito na lang ang babala mo. Sa susunod, magsisisi ka na. Nakuha mo ba? Nakakagulat na pagyayabang. Kinamot ang ilong ni Ethan at tumango, oo. Magaling, simulan mo ng magwales. Gusto kong makita mismo kung kwalipikado ka para sa panganganak, natatawang sabi ni Wilson. Ang dakila at makapangyarihang Arrives na ito, ang siyang naglinis sa Titans mula sa lahat ng paksayon at pinuri bilang pinakamahusay sa imperyo, ay nagwawalis ng mga sahig. Humajejek si Wilson sa loob. Inikat ni Ethan ang kanyang mga mata, bumulong sa loob at lumipad ang walis mula sa kanyang balikat, nagpakawala ng isang malakas na hangin. Isang dilaw na alon ang kumalat mula sa kanyang paa sa sahig ng napakabilis. Sa isang iglap, tumaas ng husto ang alikabok na parang binalot ng buhawi ang pasilyo.
Ubo. Tinakpin ni Wilson ang kanyang bibig at ilong habang sumisigaw, "Tama na, tumigil ka na ngayon, naririnig mo ba ako?" Ano kaya ang problema, pinuno ng sekta? Tumigil si Ethan at naglaho ang buhawi. Nakatitig si Wilson, may tumutubong ugat sa noo, "Sinasadya mo yan. Ganito ka ba magwales? Naghahanap ka ng bagbog. Hindi ba? Pero malinis naman." Turo ni Ethan sa ibaba niya ng may seryosong mukha. Napakalinis nito, walang kahit kaunting alikabok sa sementadong sahig. Pero ang mga dating asul na bato ay naging puti na ngayon. Kumukunot ang noo ni Wilson habang kinuyam ang kanyang mga kamao, "Nabubuhay ka lang dahil mayroon akong magagandang plano para sa iyo. Sige, tumigil ka na sa pagwawalis at gumawa ka na ng iba." Masyadong masunurin si Ethan, umikot sa kanyang sakong at umalis. Ngunit isang hakbang pa lamang ang kanyang nagawa at nakarinig ng isang malinaw na tunog. Habang hawak ang walis sa ilalim ng kanyang braso, aksidente itong tumama sa isang florera na ngayon ay nagkapira-piraso. Napahawak si Wilson sa kanyang ulo dahil sa inis. Ikinumpas ni Ethan ang kanyang mga kamay, "Pinuno ng sekta, aayusin ko ito." Nagmadali siyang pulutin ang mga piraso, ngunit muling gumalaw ang walis sa ilalim ng kanyang braso at nagpalipad ng isang ukit ng jade, na nagpakalat ng mga piraso sa malinis na sahig habang ito ay nababasag. Tumalon ang kilay ni Wilson, nag-aalab ang mga mata, wala nang ibang hinaanggad kundi ang durugan si Ethan. "Ayos lang ang lahat, sect leader, ako na ang bahala," sabi ni Ethan. "Pero tama na si Wilson, bahala ka nga sa katangahan mo. Pinapalala mo lang ang sitwasyon. Ngayon, umalis ka na. Malinaw na nandito ka para manggulo. Huwag ka nang magwalas pa at humanap ka ng paraan para makalabas sa labor office." "Opo, pinuno ng sekta." Napatawa si Ethan sa loob, sabay takbo palabas ng bulwagan. Naiwan si Wilson na mag-isa sa kanyang tronong jade habang pinapanood siyang umalis na puno ng galit. Paglingon sa malinis na sahig na ngayon ay puno ng mga durog na bato, ang kanyang puot ay walang hangganan. 530. Mga lalaki. Tili ni Wilson, ang kanyang mga mata ay puno ng uhaw sa dugo. Isang matandang lalaki ang tumakbo papasok at nanginig sa paparating na balak pumatay. Nagmadali siyang bumati, "Pinuno ng sekta, bakit galit na galit si Ginoo? Bulag ka ba o ano? Hindi mo ba nakikita ang sahig?" Singgal ni Wilson. Lumingalinga ang lalaki at nakita ang dating maayos na bulwagan ng sect leader na puno ng alikabok, mga porselana, at mga inukit na jade sa lupa na pira-piraso. Nanginginig niyang pinunasan ang kanyang noo, at sinabing, ito. Ayoko. Aayusin ko agad. Teka. Nagmadali ang lalaki para hanapin ang salarin at bitayin ito para sa kanyang mga krimen, dahil baka ang pinuno ng sekta mismo ang maglabas ng kanyang galit. Pero hindi pa tapos si Wilson, at tumatahol, "Hindi mo kailangang umalis, alam ko kung sino ang may gawa nito." Alam ba ng sect leader? Parang bula ang utak ng lalaki. Sa sobrang init ng ulo mo, dapat pinatay mo na siya ngayon. Dapat nandito na ako para kunin ang bangkay niya, pero nasaan na? Lumingalinga ang lalaki kung saan-saan. Alam ni Wilson ang iniisip niya at sinabing, "May isang trabahador na pumunta rito para magwales." Oo, siguro nga may kasalanan ang mga pag-aaksaya na yan. Diyos ko, napakatanga nila na sinira pa nila ang gamit ng sect leader. Nagalit ang matanda at pinutol ang sasabihin ni Wilson, "Pinuno ng sekta, iimbestigahan ko ito at ibabalik ang ulo ng salarin." Tumayo siya para umalis muli ngunit sumigaw si Wilson, "Bumalik ka rito. Hindi naman kita inutusang umalis, di ba?" Nag-aalangan ang lalaki, "Yumoko, pinuno ng sekta, ano ang hihingin mo sa akin? Diyan ka lang at hayaan mo akong tapusin." Binigyang diin ni Wilson ang bawat salita. Tumalon-talon ang lalaki na parang manok. Nagpatuloy si Wilson, "Ang pangalan ng manggagawa ay Ethan. Mabuti naman at alam ng pinuno ng sekta ang pangalan niya. Pupuntahan ko siya agad." Pumalakpak at tumawa ang matanda ngunit ang malamig na titig ni Wilson ay pumutol sa kanyang tuwa. Sinampal niya ang sarili ng ilang beses hanggang sa namamaga ang kanyang mga pisngi. Sinabi ng pinuno ng sekta na huwag gumalaw. "Hay, napakapabaya ko." Hindi pinansin ni Wilson ang pangyayaring ito, si Ethan ang may kasalanan, pero walang sino man ang maaaring humawak sa kanya.
Kaya lumabas ka dyan at hanapin mo ako sa anak ng gago na naglagay sa kanya sa sweep duty at sumire sa kanya. Ang mukha ni Wilson ay isang maskara ng mali siya, ang kanyang tono ay napakalamig, kaya't nanginig ang matandang lalaki. Ang natanggap niya mula sa pag-aalsa ay, bakit niya nilalaktawan ang salarin at pinapanagot ang kanyang handler. Hindi pa ito nangyari noon. Sa halimbawang ito, walang sino man ang magpapadala ng walis sa bahay ng pinuno ng sekta. Magpapagawa sila ng straw para magdesisyon. Pero dahil hindi nagpaliwanag si Wilson, hindi na siya magtatanong pa, yumuko na lang siya at naglakad patalikod. Naiwan na namang mag-isa si Wilson, kasama ng mga basura at nag-alab ang galit niya. Sa tanggapan ng paggawa, bumabalik na ang mga tao pagkatapos nilang gawin ang kanilang mga gawain para iabot ang mga kagamitan. Sinuri ni Locke, Luna, at Elder Yuan ang kanilang mga disipulo at nalaman nilang si Ethan lang ang nawawala sa lahat ng mga disipulo. Kumunat ang noo ni Elder Yuan dahil sa pag-aalala. Sina Luna at Locke ay may pilit ng ngiti. Tapos na ang lalaking yan. Natatawang sabi ni Locke. Tumanggaw si Luna, kumikislap ang mga mata, ang pinuno ng sekta ay may masamang ugali, mapili sa lahat ng bagay. Maraming manggagawa ang hindi nakatupad sa mga hinihingi ng pinuno ng sekta at ibinuhos ang kanilang buhay. Kararating lang ng bata at papasok na sa bahay ng pinuno ng sekta, siguradong mabibigo siya. Hay, hindi na babalik ang bata. Nagtawanan ang lahat, nagsasaya sa kasawian ng iba. Bamantong hininga lamang si Elder Yuan. Luna, hindi natin magagawa ng mag-isa dahil sa suporta ng bata, pero kung aapihin natin ang pinuno ng sekta, mamamatay pa rin siya. Walang sino man sa Demon Scheme ang sect ang gagawa ng kahit ano. Sinalungat niya ang mga nakahihigit sa kanya kahapon at ngayon ay wala na siyang kwenta. Ngumiti si Locke kay Luna. Tumanggaw si Luna. Ngunit pagkatapos, isang malakas na sigaw ang nagmula sa itaas. Nakita nila ang isang maliit na matandang lalaki na lumilipad palapit, lahat ng mga tagapamahala ng tanggapan ng paggawa, lumabas kayo. Hindi ba't iyan ang bulwagan ng executive son ng pinuno ng sekta? Ngumiti si Locke. Lumaki ang ngiti ni Luna, siguro nagawa na ito ng bata ngayon. Kadalasan ay tinatahol lang tayo ng ehekutibo ng ilang sandali pagkatapos ay pinapaunte tayo para sunduin ang bangkay. Siguro nga. Pero panalo ba o talo ang pagsigaw sa akin dahil sa pagpatay sa gago na yon? Talo kami at panalo rin ang bata. Isipin mo nga, sayang naman ang isang tulad niya na makakuha ng panghahampas ng dila ng isang Radiant Stage Expert, hahaha. Tumawa si Locke, tama, hahaha. Tumawa ang dalawa hanggang sa lumapit si Executive Son. Ehekutibong Son, pinararangalan mo kami sa pamamagitan ng iyong presensya. Ako si Shingan Yuan, isang tagapamahala ng tanggapan ng paggawa. Umalis ka nga, akala mo hindi ko alam kung sino ang namamahala sa labor office. Isa ka lang talagang kilalang manager, yun lang yun. Papuntahin mo sa akin sina Luna at Locke. Hinawi ni Executive Son ang manggas niya at sumigaw. Umiwas si Elder Yuan. Sumugod sina Luna at Locke habang yumuko, magandang araw, Executive Son. Ano ang mga utos ninyo? Mga utos. Ang pagbibigay sa iyo ng anumang utos ay malapit nang magdulot ng malaking alitan sa aking ulo, at kakalagkarin mo ako kasama mo sa impyerno. Galit na sabi ni Executive Son, anong klaseng disipulo ang ipinadala mo para walisin ang bulwagan ng sect leader? Hindi lang niya ito sinira, kundi winasak pa niya ang lugar. Muntik na niyang sirain ang buong bulwagan. Kasalanan namin, pakiusap, bawasan mo ang galit mo, Executive Son. Yumuko sina Locke at Luna, mukhang nasasaktan ngunit ang kanilang mga puso ay tumatalon sa tuwa. Siguro'y natama ng kalamidad ang Punk. Talagang magaling siya. Muling humingi ng paumanhin si Luna, saka nagtanong, Executive Son, aayusin na namin agad ang bangkay niya at lilinisin ang bulwagan. Ang bangkay niya. Wala akong sinabi tungkol sa bangkay. Malamig na tiningnan sila ni Executive Son. Natigilan ang dalawa. Binura ba siya ng pinuno ng sekta sa mundong ito? Nakapikit sa tuwa, dagdag ni Luna. Ngumisi si Executive Son, pangarap ka lang, tumakbo ang bata. Wala siya sa bulwagan ng pinuno ng sekta. Tumakas siya. Pareho silang sumigaw. Bumaba siya pagkatapos ng ganoong kapahamakan. Talagang kakaiba ang Punk na yon. Agad na yumuko si Locke, Executive Son, hindi siya makakatakas. Hahanapin ko ang buong sekta kung kinakailangan.
Hindi natin maaaring guluhin ang mga panloob at panlabas na disipulo tungkol dito. Paghahanap. Noong hinayaan siyang tumakbo mismo ng pinuno ng sekta. Hindi man lang siya sinisisi ng pinuno ng sekta sa pagkakamali niya. Sigaw ni Executive Son. Dong! Nabasag ang utak ni Luna at Locke, tila nalito at walang malay. Sinira niya ang lahat pero pinalaya siya ng pinuno ng sekta. Hindi niya iyon estilo. Napansin ito ni Executive Son ang may ngiting-ngiti, kahit ako ay hindi makapaniwala matapos ang maraming taon sa paligid ng sect leader. Pero ito ang utos ng sect leader, na walang sino man ang maaaring humawak kay Ethan. At sino ang walang kwentang taong naglagay sa kanya sa trabaho sa bahay ng sect leader? Gusto ng sect leader ng punching bag. Binangga sila ng uhaw sa dugo ng Executive Son. Nanginginig, sina Luna at Locke ay basang-basa sa pawis. Fugu Zhang, akala ko sinabi ko sa iyo na walisin ang bahay ng sect leader, bakit mo si Ethan ang pinili mong gawin iyon? Lumingalinga si Locke hanggang sa napansin niya ang isang disipulo. Umiwas si Fugu Zhang, takot na takot, hindi, natalo ko ang kagalang-galang na Shi. Tumahimik ka, sinabi ko bang walisin mo ang bahay ng sect leader pero si Ethan ang pinapunta mo roon. Hindi mo ba alam na ang mga mas batikang disipulo ang dapat mag-asikaso nito? Isang baguhang tulad niya ang tiyak na sisira sa lugar na ito. Pinag-iistorbo mo ang iba at ikinagalit ito ng sect leader. Dahil sa pagkakasala mo, mamamatay ka. Boom! Ibinuhos ni Locke ang lahat ng uri ng krimen sa kanyang ulo at sinaktan bago pa siya makapagpaliwanag. Ang malakas na hangin ay nagpaluwa sa kanya ng dugo at huminga ng malalim, na naging kabiyak ni Locke at Luna. Hindi niya alam kahit ngayon, kung paano niya nakuha ang kanilang galit, kung ano ang ginawa niya para maranasan ito. 531. Putok. Bumagsak sa lupa ang bangkay ni Fu Zhang, tumutulo ang dugo mula sa bawat butas, dilat na dilat ang mga mata at walang malay. Napaatras ang ibang mga disipulo, nanginginig sa takot. Yumuko muli si Locke kay Executive Son, ehekutibong Ginoo, naayos ko na ang may sala. Ano ang mga utos ng Ginoo? Isa ring matandang weasel si Executive Son, alam niya kung kailan hindi dapat magtanong at nagbabala lang, Locke, Luna, wala akong pakialam sa personal na laro ninyo, pero huwag kayong makialam sa mga gawain ng sekta, kung hindi. Iniwan ni Executive Son ang banta na may mabangis na hanggaring pumatay, dahilan para yumuko ang dalawa sa takot. At saka, pagpapatuloy ni Executive Son, sa loob ng isang dekada ko kasama ang sect leader, bihira ko siyang makitang nagagalit ng ganito. Pero mas bihira pa ang galit na itinatago niya. Maaaring isang trabahador ang Ethan na iyon, pero sa susunod ay bantayan mo na lang. Nanlumo ang puso ng dalawa, at napapangiwi. Sino ba siya kung bakit hindi siya hinahawakan kahit ng pinuno ng sekta? Maliit na bagay lang ito kung iisipin ang ugali ng pinuno ng sekta. Mas lalong sumama ang pakiramdam ng dalawa. Ikinuyom ni Executive Son ang kanyang manggas, dahil naparusahan na ang salarin, ire-report ko na ang aking progreso. Magpakabait ka. Lumipad ang Executive Son. Yumuko muli ang dalawa, mag-ingat ka, Executive Son. Napatuwid lang sila ng tuwid nang mawala na sa kanilang paningin ang lalaki. Napuno ng gulat ang kanilang mga mata. Lumapit si Elder Yuan habang tumatawa, hihihi, sabi ko na nga ba. Hindi normal si Ethan. Tumakbo ka palayo. Nagsipag-usap ang dalawa. Umiwas at nagatubili si Elder Yuan. Hinarap ng dalawa ang bangkay at ang iba pang mga disipulo ay naghiwalay, naghintay sa paligid ng labor office para sa pagdating ni Ethan. Naghintay sila ng naghintay, hanggang gabi na. Doon ay lumakad si Ethan na may hawak na wallet sa kanyang balikat. Nagngalit si Luna, galit na galit, Ethan, ngayon ka lang dumating. Saan ka nang galing? Hindi mo ba alam na kailangan mong bumalik pagkatapos ng iyong gawain? Walang nagsabi sa akin, simpleng sabi ni Ethan. Nakaramdam ng pagkailang si Luna, nawalan sila ng masabi ni Locke. Ipinasok nila siya sa bahay ng sect leader na halatang intensyon na hindi na siya makitang muli. Hindi libangan ni Newman ang magsayang ng salita sa isang patay. Pero hindi lang basta bumalik ang gago na ito, kundi gumanti pa.
Napakalaki ng suporta niya kaya kahit ang pinuno ng sekta ay ayaw siyang pakialaman. Pinagmasdan ng dalawa si Ethan ng may takot at paghihinala. Gusto na sana nilang ilagay siya sa pwesto niya pero natalo sila ng takot sa mga taga-suporta niya. Kaya naman hindi magkasundo ang dalawa, nakatitig sa maangas na si Ethan na nagpapakita ng kanyang kagwapuhan. Pinipigilan ni Locke ang kanyang galit at sinabi, dahil ito ang una mong pag-atake at hindi ko alam, hindi ko na lang ito papansinin. Pero sa susunod ay parurusahan kita. Ang katotohanang hindi niya agad-agad pinunasan ang ulo ni Ethan ay malinaw na nagpapakita na ayaw niyang makialam kay Ethan. Ngumisi si Ethan. Siguro ay alam na nila ang balita para durugin ang sarili nilang pride. Pero wala kahit kaunting pakialam si Ethan, sige, maghihintay ako. Nilagpasan niya ang dalawa nang nakapikit ang mga mata, hindi man lang sila tinitingnan. Hoy, ganito ka ba kumilos? Nasa ilalim ka namin, isang manggagawa, tapos inuutusan mo kami. Halos sumabog na si Locke. Tinitigan ni Luna ang kanyang likuran, ngunit naghari ang lahat ng puot sa Locke, mayroon siyang espesyal na pinagmulan. Bago pa natin malinawan kung ano talaga iyon, mas mabuting huwag na natin siyang harapin. Malalaman natin ang lahat kapag naimbestigahan na natin siya. Tumanggaw si Locke, habang ibinubuka ang kanyang mga butas ng ilong. Habang ipinamamahagi ang mga susunod na gawain, si Ethan lamang ang naiwang walang ginagawa dahil walang nagpilit sa kanya ng anumang gawain pagdating sa mga matatanda. Siguro may kakaibang pinagmulan ng batang Panginoong ito para umakto ng mayabang. Ang mas malala pa, anumang subukan ng dalawa ay magre-resulta sa masamang resulta. Ipinakita ito sa naunang kaso. Pinawalas nila siya sa bahay ng sect leader pero naglaro lang siya hanggang sa maglabas ng sama ng loob si sect leader sa labor office. Kung nahuli pa sila sa pag-react, malamang mga uto-uto na lang sila sa huli. Nawalan na ng balak si Luna na guluhin si Ethan, umaasa pa nga siyang hindi ito gagawa ng gulo. Umabot pa nga ito sa puntong sa tuwing may mga gawain na ibinibigay, nangunguna pa rin si Ethan sa paglilinis ng mga pinakatiwangwang na lugar. Tulad ng sementeryo ng mga ninuno, ang plaza sa pasukan ay binabantayan ng dalawang estudyanteng sumasalubong sa mga bisita. Mga ganoong bagay. Iyon lang ang mga lugar na hindi siya maaaring manggulo o kung saan maaaring pagtakpan ang anumang gulo na gagawin niya. Ginugol ni Ethan ang sumunod na 2 buwan na walang inaalala at nakakagaan ng loob, at tuluyang binaliwala ang payo ni Wilson. Tungkol naman sa pagkuha ng kahit kaunting kredito para makasali sa Double Dragon, salamat pero hindi na. Taglay niya ang lahat ng kapayapaan at katahimikang kailangan para linangin dito, sa tanggapan ng paggawa. Nagyayabang na parang isang lalaking umano'y may mataas na pinagmulan, binigyan siya ng iba ng pagkakataong lumayo, tanging ang matandang lalaking may malawak na kaisipan ang dumaan upang makipagdebate tungkol sa DAO. Sa pangkalahatan, maganda ang buhay, at sagana sa katahimikang matagal na niyang inaasam. Tungkol naman sa labor office na napakahirap ng resources, magbigay daan, may mga supot ng pera na dumadaan. Hindi na maaaring maging mas masaya pa si Ethan nitong mga nakaraang buwan, kasabay lamang ng pagsisimula ng pag-promote ng inner sect ng Demon Scheming Sect. Hindi naman niya ito pinansin. Responsibilidad namin, tanggapan ng paggawa, ang pagtatayo ng entablado para sa pag-promote ng mga panlabas na disipulo. Magsikap kayong mga tao, kung sakaling may mangyaring hindi akma sa lugar pagkalipas ng 3 araw at hindi maidaos ang kompetisyon, kayo na ang nakataya. Kinausap ni Locke, Luna, at Elder Yuan ang mga manggagawa. Ginamit ni Locke ang kanyang malaking boses para takutin sila. Ang natanggap niya ay pangungutya, nag-aaway lang sila, ano ang saysay ng paggawa nila ng palabas. Wala na bang silbi ang mga outer disciples para hindi sila lumaban ng walang entablado? Mas bagay ang Azure Circle natin. Paf! Paf! Tinakpin naman ng iba ang kanilang mga bibig. Alam na alam ng lahat kung sino ito kahit hindi man lang tinitingnan. Ang tanging sumalungat sa kanilang 2 amo sa labor office na parang isang tunay na basura ay si Ethan na may espesyal na pinagmulan. Napaka-espesyal na kahit ang 2 alibughang batang ito na puno ng mainit na hangin ay tanging pagngangalit ng kanilang mga ngipin lamang ang nagawa.
Nangyayari na ito nitong mga nakaraang buwan, pinagtatawanan sila tuwing may pagkakataon. Ethan, tumigil ka na sa pagrereklamo. Gusto mo pa bang mabuhay o hindi? Galit na sabi ni Locke. Nagkibit balikat si Ethan, gusto ko. Parang maiiyak na si Locke. Siya ang boss sa labor office, pero simula nang dumating ang gago na yon, tuluyan nang bumagsak ang pangalan niya sa kamay ng nakakainis na tiranong yon. Isa siyang spoiled brat. Napaka-spoiled brat niya talaga. Napahawak si Luna sa kanyang ulo, iniiyakan ang kanyang kapalaran. Hindi siya kailanman nambastos sa bata pero may ibang plano ang batang yun, lagi silang iniistorbo at iniinis. Bakit nga ba napupunta sa tanggapan ng paggawa ang lahat ng alibughang anak ng mga nakatatanda at mga kagalang-galang? Dalhin man lang ang ilan sa kanila sa panlabas na sekta. Pero alam nilang lahat na ang alibughang anak na ito ay balang araw ay mapapagalitan at aalis. Pero kailan? Sa loob ng ilang taon. Mas mabuti na ang kahit ano kaysa sa mastok sa iisang lugar kasama siya. Nakapikit at tinitigan nila ang walang emosyong si Ethan, pagkatapos ay bumantong hininga sa kanilang kasawian. Natawa si Elder Yuan. Tay! Ate! Nagulat ang lahat sa dalawang biglaang boses. Pinanood nila ang dalawang kabataang nagmamadaling lumapit. Ang isa ay isang magandang babae na kilala ni Ethan, si Grace, at ang isa naman ay isang binata na nasa edad 20, nakasuot ng magagarang damit at may kapansin-pansing pagkakahawig kay Locke. Malamang anak niya. Ngumiti sina Grace at Locke nang magkita sila, ngunit matalim na tiningnan ni Ethan ang nanlalambot na kamay ni Grace. Nasira pa rin. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.